Sa bawat yugto ng kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, may isang pangalang kailanmay hindi nawala sa alaala ng bayan. Siya ang tinaguriang superstar, ang tinig ng masa, ang mukha ng tunay na Pilipina, at ang pusong laging para sa kanyang mga tagahanga. Si Nora Aunor. Noong inilipat ang kanyang labi sa Metropolitan Theater, hindi ito naging isang ordinaryong seremonya. Ito'y naging makasaysayang paglalakbay, mula sa isang taong minahal ng sambayanan, patungo sa isang huling hantungan na simbolo ng sining, kultura, at pag-ibig ng bayan. Sa gitna ng mainit na araw, nagsidagsaan ang kanyang mga tagahanga, mga Noranians na dala ang kanilang mga alaala, placards, at dasal. May mga matandang hawak ang kanyang mga lumang vinyl records. May kabataang lumaki sa kwento ng kanilang mga magulang tungkol kay Ate Guy. Ang eksenang ito ay hindi simpleng burol. Isa itong pagbibigay-pugay sa isang alamat. Isa itong malinaw na pahayag mula sa taong bayan, hindi ka namin malilimutan, Nora. At ngayong tayo'y saksi sa huling yugto ng kanyang pisikal na presensya. Alamin natin kung gaano katindi ang pagmamahal ng bayan sa nag-iisang superstar. Mula sa kanyang dating burol. Maagang inihanda ang paglilipat ng labi ni Nora Aunor patungo sa Metropolitan Theater, isang lugar na hindi lamang estruktura, kundi tahanan ng kasaysayan ng sining sa Pilipinas. Bandang 11:00 ng umaga, sinimulan ang paggalaw ng convoy na sinundan ng mga sasakyan ng pamilya, kaibigan, at mga taga-suporta. Pagdating ng carro sa labas ng Met, tila huminto ang oras. Sa harap ng makasaysayang gusali, nagtipon ng 12-dosenang Noranians, may daladalang mga puting rosas, candles, larawan ni Nora, at mga bandilang Pilipino. Sa bawat pag-apak ng paa ng carro sa kalsada, may kasamang luha at pagdarasal mula sa mga tao. Habang ibinababa ang kabaong, tahimik ang lahat. Walang iyakan, walang sigawan, tanging solemnidad at paggalang. May ilang fans na kusang lumuhad habang dumaraan ang kabaong sa harapan nila. Isa itong eksenang parang kuha sa isang pelikula, tunay, masakit, at puno ng damdamin. Sa loob ng Metropolitan Theater, sinalubong siya ng mga piling personalidad mula sa industriya ng sining at kultura. May mga aktor, direktor, veteranong kasamahan niya sa entablado, at mga kinatawan mula sa pamahalaan. Ang bawat isa'y taimtim na nagbigay galang, hawak ang puso't alaala ng mga panahong minsan nilang nakasama ang superstar. Ang kabaong ay inayo sa gitna ng entablado, na palilibutan ng puting bulaklak, mga kandila, at isang malaking larawan ni Nora noong kanyang kabataan. May ilang minuto ng katahimikan. Worry ang bawat sulok ng Met ay muling sumasaludo sa alindog at galing ng babaeng minsang tumindig sa parehong entablado para umawit, umarte, at magpaluhan ng milyon-milyon. Hindi ordinaryo ang seremonyang ito, dahil ang inilipat ay hindi lang labi ng isang artista, kundi katawan ng isang institusyon, isang haligi, isang alamat. At habang ang lahat ay nananahimik, parang naririnig mo pa rin sa hangin ang tinig na minsang nagpahinto sa ating lahat, paano kita lilimutin? Sa piling ng mga alaala, habang dumarating ang kabaong ni Nora Aunor sa Metropolitan Theater. Isa-isa ring dumagsa ang kanyang mga tagahanga, mga Noranians na ilang dekada nang sumusubaybay sa bawat hakbang ng kanilang iniidolo. Mula sa mga lolo't lola hanggang sa mas batang henerasyon. Iisa ang sinasabi ng kanilang mga mata, hindi kami makakalimot. May isang matandang babae na nilapitan ng reporter. Bitbit niya ang isang luma at kupas na larawan ni Nora mula pa noong 70s. Nang tanungin kung bakit siya naroon, sagot niya, simula pa noon, siya na ang bituin ng buhay ko. Kahit kailan, hindi niya kami iniwan. Ilang hakbang pa, may isang batang babae na nakasuot ng t-shirt na may mukha ni Ate Guy. Kasama ang nanay at lola niya, sabay-sabay silang nagdasal habang tinatanaw ang kabaong. Kwento po ng lola ko. Idol na idol daw niya si Ate Guy. Gusto ko rin siyang makilala, sabi ng bata. Isang henerasyong pinasa ang paghanga, isang bagay na hindi nabibili ng kahit anong award. May mga umuugong na palakpakan habang inilalabas ang kabaong mula sa carro. May ilang fans na tahimik na naglalakad palapit, may dalang kandila, bulaklak, at rosaryo. Ang iba'y umiiyak ng hindi namamalayan, tulala, tila hindi pa rin matanggap na ang kinikilalang superstar ay tuluyan ng nagpahinga. At kahit sa simpleng pagtingin sa mga mukha nila, damang-dama mo ang bigat ng pagkawala. Hindi lang ito artista para sa kanila.
Si Nora Honor ay bahagi ng kanilang kabataan, pamilya, at sariling pagkatao. Ang kanyang musika at pelikula ay naging soundtrack ng kanilang buhay, mga alaala ng kabataan, ng pag-ibig, ng pag-asa. Sa gitna ng mga luha, may isang matandang lalaki ang sumigaw, "Salamat, Nora. Hindi ka namin malilimutan." Kasabay ng palakpakan at pagsigaw ng kanyang pangalan, muling napatunayan, hindi kailanman namamatay ang pagmamahal ng masa. Hindi basta-basta ang lugar na pinagdalhan sa labi ni Nora Honor, ang Metropolitan Theater. Isa itong sagradong espasyo ng sining, ng musika, at ng kultura. Isa itong templo para sa mga tunay na alagad ng sining. Kaya't ang paglalagak ng labi ni Ate Guy dito ay may malalim na kahulugan. Dito sa entabladong ito, minsan nang tumindig si Nora Honor, hindi bilang simpleng artista, kundi bilang tinig ng sambayanan. Sa mga dekadang lumipas, dala niya ang mga istoryang Pilipino, mula sa kahirapan, sa pag-ibig, sa sakripisyo, hanggang sa tagumpay. Ang bawat eksena sa kanyang pelikula ay parang tula ng katotohanan. Kaya't hindi nakapagtataka na sa huling sandali ng kanyang katawan sa mundo. Sa isang lugar ng sining siya muling ibinalik. Ang Met ay simbolo rin ng muling pagbuhay sa ating kultura, at si Nora Honor, bilang isa sa mga haligi nito, ay nararapat lang na bigyang pugay sa lugar na ito. Hindi siya basta artista. Isa siyang gawad sa sining, isang national artist, at higit sa lahat, isang huwaran ng kung paano mamuhay sa mata ng publiko, tapat, totoo, at walang kapretensyahan. Habang ang kanyang kabaong ay inilagay sa gitna ng entablado, parang sinasabi ng kasaysayan. Muling nagbabalik ang reyna sa kanyang palasyo. Sa katahimikan ng teatro, damang-dama mo ang bigat ng kanyang kontribusyon. Isa siyang alamat na hindi lang basta iniidolo, kundi minamahal, mula sa entablado hanggang sa puso ng bayan. Sa bawat palakpak, sa bawat bulaklak, sa bawat luhang pamatak sa harap ng Metropolitan Theater, isang mensahe ang malinaw. Ang tunay na superstar ay hindi kailanman mawawala. Ang katawan ni Nora Honor ay maaaring nagpahinga na, pero ang kanyang boses, ang kanyang mga pelikula, ang kanyang pag-ibig sa bayan, ay patuloy na mananatili. Sa mga pusong nagmahal sa kanya, siya ay buhay. Sa mga kwentong ipapasapa sa susunod na henerasyon, siya ay isang alamat. At sa mga entabladong muling magbubukas para sa bagong mga artista, siya ang inspirasyon. Kung may isang aral tayong mapupulot sa kanyang buhay, ito ay ang kahalagahan ng pagiging totoo, sa sining, sa sarili, at sa bayan. Si Nora Honor ay hindi perpekto, pero siya ay totoo. At doon siya minahal ng sambayanan. Kaya bilang isang tagahanga, isang Pilipino, at isang saksi sa kasaysayan, ituloy natin ang paggalang, ang pagkilala, at ang pagpapalaganap ng kanyang ambag. Ibahagi natin ang kanyang musika. Panoorin natin muli ang kanyang mga pelikula. Ikwento natin ang kanyang laban at tagumpay. Kung may alaala ka kay Ate Guy, isang pelikulang tumatak, isang awiting bumago sa'yo, isang sandaling di mo malilimutan, isulat mo sa comments. Sama-sama nating bigyang pugay ang superstar ng sambayanang Pilipino. Hanggang sa muli, Ate Guy. Salamat sa liwanag na iniwan mo.